Pinag-usapan nga ni Shu at Zhao Shuai ang patungkol sa bagong pustahan sa Royal Capital, at matapos nito ay napag-usapan ni Xiaoyu at Shu ang patungkol sa bagong hari ng Luniverse, pero iniwasan at binago ng ating bida ang kanilang topic. Matapos naman ang kanilang paghahanda, ay naalerto ang Blackwing Army dahil sa balita na nagsasagawa ng flash attack ang Wu Wei Army. Sinabi nga ng mga ito na kasalukuyang nasa silangang bahagi ng kampo at syudad ang Wu Wei Army. Mabilis nga din silang lumabas ng kanilang kampo upang tulungan ang mga nakatalaga sa silangan ng syudad na kanilang kasamahan. Ngunit nang makarating sila dito ay mabilis na lumiko at umalis ang mga sundalo ng ating bida, kaya napapatanong na lang ang general ng Blackwing Army kung mga Wu Wei Army ba talaga sila at kung tinatakbuhan ba siya ng mga ito dahil sa duwag sila. Pero muling dumating ang isang balita at sinabi na namataan nila ang Wu Wei Army sa timog ng syudad. Kaya iniisip nito na kunwaring pag-atake lang ang ginawa nila sa silangan upang magtungo sila dito, pero ang tunay na target ng Wu Wei Army ay ang timog na bahagi. Samantala sa timog naman ng lungsod, ay naiinis na ang general ng Blackwing Army, habang tinatanong kung nasaan na ang mga Wu Wei Army. At sinabi nga ng kanyang sundalo na umalis na sila, kaya napapatanong na lang ang general kung bakit pa sila nagpunta dito, kung aalis din naman pala sila kaagad. Matapos nga nun ay maya't-maya ang balita patungkol sa pag-atake ng Wu Wei Army, kung saan kahit na natutulog o kumakain ang general ay natatanggap niya ang balita ng pag-atake ng mga ito. Maging sa kanyang pagligo nga ay nagagambala na din siya, kaya napapatanong na lang siya sa kung ano ang nais ng Wu Wei Army. Sinabi nga din ito na 21 flash attack umano ang ginawa ng Wu Wei Army sa loob lang ng isang linggo. Hindi na ito ang tamang pamamaraan o paglaban sa digmaan, wika pa nga nito, habang napapamura sa mga Wu Wei Army. Samantala sa Longyin River naman sa Royal Capital, ay hindi makapaniwala ang mga sugarol na ito sa natanggap nilang balita. Dahil nga sa balitang ito ay nagtipon-tipon ang mga sugarol na pumusta sa gagawing pag-atake ng Wu Wei Army sa loob ng isang linggo, maging ang mga young masters nga ng mga noble families ay nagtungo din dito sa ilog. Iniisip nga daw ng isang ito na makakapag-flash attack lang ng isang beses sa isang araw ang mga sundalo, kaya naman nilagay niya ang kanyang pusta sa 7. Habang ang isang ito naman ay nag-play safe daw, kung saan ay pinustahan niya lahat ng 7 slots. Pero dahil sa natalo pa din siya, ay mas mainam umano kung tumalo na lang siya sa ilog, upang lunurin ang kanyang sarili. Agad na ding humawak sa kanya ang isa kaya naman sinabi niya na huwag siyang pigilan, pero hindi naman pala siya pinipigilan nito, dahil sa nais din niyang tumalon at lunurin ang kanyang sarili. Samantala hanggang ngayon nga ay patuloy pa din ang pagpasok ng negative points sa system ng ating bida, kaya naman naiiyak na ito sa pagiging mapagbigay nila. Ilang sandali pa ang nakalipas ay bigla namang tumawag si Zhao Shuai. Dito nga ay sinabi niya na ang lahat ng gambling house sa Royal Capital ay nais nang makipagtulungan at sumunod sa instructions ng Song Gambling House nila. Sinabi nga din ni Zhao Shuai na nakausap na ng kanyang big boss ang lahat ng may-ari ng Pasugalan, at nais nga daw nilang magsagawa ng isang malaking pastahan sa buong Royal Capital. Kaibigan, mapanganib yata yang plano niyo, wika naman ng ating bida, sabay sabi na interesado din siya dito at tinanong kung ano ang kailangan nilang gawin. At agad ngang binulong ni Zhao Shuai ang plano nila at mga dapat gawin ng ating bida at kanyang mga sundalo. Kinabukasan nga pagsikat ng araw, ay inaantok na ang mga bantay na ito, pero buti na nga lang daw at oras na ng relyebo at makakapagpahinga na din sila. Habang ang mga sundalo naman ng ating bida ay mabilis na tumatakbo pasugad sa kanila, kaya naman matapos nilang mamataan ang mga ito ay agad silang napasigaw, at sinabi na andito ang mga kalaban. Dahil nga sa dami at laki ng hukbo na sumugod sa kanila, ay sinabi ng mga ito na plano ng Wu Wei Army na pabagsakin ng Nangang City. Pero sinabi naman ito na mayroong 10,000 elites ng Blackwing Army ang kasalukuyan na nagbabantay dito sa Nangang City, kaya naman hindi umano-ubra ang mga Wu Wei Army sa kanila. Agad na din silang lumabas ng lungsod upang umatake, kung saan ay agad ding sinugod ng isa si Commander Liu. Samantala mainit naman ang naging labanan nila Heitan, kung saan ay muntik pa siyang masugatan ng kanyang kalaban, pero buti na nga lang daw at matibay ang armor na binigay sa kanila ng ating bida. Hanggang sa bigla itong nagulat nang makita ang talim ng sibat na palapit sa kanya. Agad na niya itong inagaw at sinabi na maganda ang sibat na ito, kaya sa kanya na ito ngayon. At dahil nga maging kabayo ay tumitilapon sa lakas ni Heitan, ay tinatakbuhan na siya ng mga kabalyero ng Blackwing Army. Pero mabilis naman siyang tumalon upang habulin at pabagsakin ang mga ito,
at sa pagbagsak nga nila ay nadurag pa ang lupa. Ilang sandali pa ang nakalipas ay napansin niya na nasa panganib ang isa nilang kasamahan, kaya naman nais sana niya itong tulungan pero mabilis siyang nilagpasan ng ating bida. Sa unang pag-atake nga ng ating bida ay nabitawan ng mga ito ang kanilang mga sandata, kaya naman agad na silang tumakbo matapos nilang makita na naghahanda ulit ng pag-atake si Shu. Pero mabilis naman niyang nahabol at tagpas ang ulo ng mga sundalo ng Blackwing Army. Agad namang nagpasalamat ang sundalong ito sa pagliligtas sa kanya ng ating bida, sinabi nga din niya na bahagya siyang natarante doon, kaya naman sinabi ni Shu kay Xiaoyu na bigyan niya ng buff ang sundalong ito. Agad ngang ginamit ni Xiaoyu ang bishop upang makapagbigay ng buff sa sundalo, at dito ay sinabi ng ating bida na pwede siyang umatras at tumakbo pag kinabahan siya. Huwag mong kalimutan ang layunin natin, wika pa nga ng ating bida. At ilang sandali nga lang ang nakalipas ay namataan na ni Shu si Zhao Shuai, habang patuloy nga sa pagtadyak si Heitan sa ibang sundalo ay nautot pa ito, at ang ating bida naman ay iniisip na umaayon ang lahat sa kanilang plano. Dala-dala nga ni Zhao Shuai ang madaming telemirror, at dito ay sinabi niya na tulad ng nakikita nila, ay kasalukuyang mainit ang labanan ng Wu Wei Army at Blackwing Army sa labas ng Nanjing City, pero dahil nga daw sa kaganapan na ito, ay nagkaroon sila ng malakihang pustahan sa Royal Capital. Habang dala-dala nga ni Zhao Shuai ang mga telemirror, ay iniisip nito na masyadong malakas ang konsumo ng mga ito sa superpower. Gayunpaman ay sinabi niya na ang pagpustahan nila ngayon, ay kung ilan ang mamamatay na sundalo ng Wu Wei Army, sinabi nga din ng mga ito na pwede na silang pumusta, sa kahit saang pasugalan dito sa Royal Capital. Para maging patas nga daw ang pastahan nila ay magpapatuloy ang live streaming nila gamit ang mga telemirror, at sinabi nga ng mga sugarol na ito, na bihira umanong mag-live stream ang lahat ng pasugalan. At dahil nga din dito ay iniisip nila na patas nga ang lahat, at pwede umano silang makabawi sa mga nakaraan nilang talo. Ganado nga din sa pag-imbita at market ng mga sugarol ang lahat ng pasugalan, kung saan ay sinabi pa nila na pwedeng magkatotoo o mapasa kamay ng mga sugarol ang pinapangarap nilang yaman. Hindi nga nila pinalagpas ang kahit na sinong mamamayan sa Royal Capital, kung saan pati ang mga magsasaka ay inimbitahan nilang pumusta. Habang mainit nga ang labanan na nagaganap sa Nanjing City, ay dinadagsa naman ang lahat ng pasugalan, at habang pinagmamasdan naman ng lalaking ito ang mga nangyayari, ay bigla siyang tinawag ng kanyang amo. Tinanong nga ng babaeng ito kung kamusta ang lahat, at kung may mga bagong muka ba na nagtungo sa kanilang pasugalan. Sinabi naman ng lalaking ito na madaming bagong muka ang nagpupunta ngayon sa kanila, at karamihan nga daw sa mga ito ay iniisip na mananalo ang Wu Wei Army sa labanan, pero hindi nga daw sila naniniwala na walang mamamatay na kahit isa sa Wu Wei Army. Mainam kung ganun, wika naman ng babae, sabay sabi na matapos nilang maabot ang target amount nila, ay kailangan nilang balitaan si Commander Lu at patigilin na sa pag-atake, sinabi nga din niya na siguradong malaki ang kikitain nila. Makalipas pa nga ang ilang oras ay sinimulan ng kumanta ng Wu Wei Army, at dahil nga sa bigla silang nagtakbuhan ay napapatanong ang mga Blackwing Army kung ang pagkanta ba ay senyales ng pag-atras nila. Kasabay nga din ito ay sinabi ni Zhao Shuai na pansamantalang natapos ang digmaan, kaya naman daw pwede na nilang bilangin kung ilan ang namatay sa Wu Wei Army. Hindi na nga makapaghintay ang mga sugarol na malaman kung ilan ang namatay sa Wu Wei Army, at lalong hindi na daw sila makapaghintay na makuha ang panalo nila. Ilang sandali pa ay natahimik at kinakabahan ang mga ito na marinig ang resulta ng sinimulan ng magsalita ni Zhao Shuai, at halo-halo nga ang naging emosyon nila matapos sabihin ni Zhao Shuai na walang namatay sa Wu Wei Army. Hindi nga makapaniwala ang lahat ng mga tumaya na wala man lang namatay sa Wu Wei Army, imposible umanong lahat ay buhay matapos ang mainit na labanan nila. Agad na ding nagalit ang mga ito dahil sa hindi sila naniniwala sa resulta ng labanan, sinabi nga din nila na siguradong nakikipagtulungan ang mga pasugalan sa Wu Wei Army. Nagwala na nga din ang mga ito sa loob ng pasugalan, at sinasabi na ibalik ang kanilang mga pera na pinusta. Pero bigla namang nagsalita ang babae at sinabi na masyado silang lapastangan sa paggamit ng puwersa dito sa loob ng sugalan. Tinanong nga din ng babae kung nakakalimutan na ba nila kung sino sila. Agad ngang natahimik ang mga ito dahil sa pressure na kanilang naramdaman. Hindi nga din sila makapaniwala na andito ang isang maestro upang mag-supervise sa naganap na pustahan. At dahil nga sa maestro ay sinabi ng mga ito na wala na silang pag-asa na mabawi ang kaniyang pera, sabay sabi na Lushu ang pangalan ng commander na kasabwat nila, diba?
At pag nakita nga daw nila ang ating bida, ay siguradong susunugin nila ito ng buhay, habang patuloy ang pagpapadala ng negative points kay Shu. Nung gabing yun nga ay dinagsa ng mga natalong Sugarol ang Longyin Riverbank, kung saan ay pila-pila at sabay-sabay tumatalon ang mga ito sa ilog, upang lunurin ang kanilang mga sarili. Tinawag nga nila ang araw na ito bilang Busybody, ang Bloodshed Day sa Royal Capital. Samantala makalipas ang ilang araw sa kabundukan ng Queen Lucy, ay napapatanong si Heitan sa kung bakit sobrang saya ng ating bida, at kung talaga bang pwede silang kumita ng malaking halaga ng pera. Siyempre wika naman ni Commander Liu, dahil ang naganap nga daw na pustahan, ay ang pinakamalaki at pinakanakakabaliw na pustahan sa Royal Capital, kaya hindi dapat maliitin ni Heitan ang kinita nila. Bigla naman silang sinigawan ni Shu at sinabi na tama na ang bulungan, ihanda nyo na ang banner wika pa nga ng ating bida. Agad naman nilang inayos ang banner, at dito nga ay masayang sinalubong ng ating bida ang pagdating ni Zhao Shuai, kung saan ay tinawag pa niya itong kapatid. Napapaisip naman ito kung bakit siya tinatawag na kapatid, at kung ito daw ba ay dahil sa natulungan niyang kumita ng malaki ang ating bida, sabay tanong kung pera ba ang batayan ng ating bida sa pakikipagkaibigan. Agad na nga lang din silang nagyakapan, at sinabi ni Zhao Shuai na nagtungo siya dito at dala ang magandang balita. Anong balita yan wika naman ni Shu, sabay tanong kung ilan ang dala niyang kagamitan ngayon. Sinabi lang naman ni Zhao Shuai na hindi kailangang mag-alala ng ating bida, sinabi nga din niya na talagang malaking halaga ang kinita nila ngayon. Agad na din niyang inabot sa ating bida ang isang space ring, at sinabi na mayroon nitong 5,000 set ng armors, kaya naman bawat sundalo niya ay makakapagsuot nito. Pero dahil nga daw sa hindi naman kalakihan ng hukbo ng ating bida, ay makakatanggap pa din siya ng pera maliban sa isang bundok ng armor na ito. Agad namang pinag-utos ni Shu kay Xiaoyu na asikasuhin na ang mga armors, at ibigay na sa kanilang mga sundalo. Sunod nito ay iniisip ng ating bida na maliban sa mga armors at pera, ay kumita din siya ng bilyon na negative points mula sa mga Sugarol, kaya naman matapos umano niyang masira ang selyo ay sigurado siya na pwede niyang maabot ang peak ng A rank. Agad na ding tinanong ng ating bida kung may bagong pustahan pa bang magaganap, pero sinabi naman ni Zhao Shuai na wala muna sa ngayon. Sinabi nga din niya na halos lahat ng pera sa Royal Capital ay nakuha na nila. Madami nga din daw sa mga noble lords ang mga nagagalit na, kaya naman kailangan muna nilang tumigil ng pansamantala. Nang hinayang naman ng ating bida, at kalokohan nga daw kasi talaga na maniniwala silang walang namatay sa Wu-Wei Army, paano yan hindi na ba natin pwedeng ulitin ang mga pastahan para kumita tanong pa nga ng ating bida. Hindi sa ganun wika naman ni Zhao Shuai, sinabi nga din niya na madali namang makalimot ang mga tao, kaya naman kalaunan ay magbubukas ulit sila ng mga bagong pustahan, na sa tingin ng lahat ay patas at sigurado nga daw siya na babalik ang mga Sugarol. Sinabi nga din nito na alam ng mga Sugarol na pwede silang matalo, pero hindi nga daw nila mapipigilan ang kadika nila sa pagsusugal, at lahat nga din daw ng mga Sugarol ay iniisip na mababawi nila ang kanilang pera, pag nanalo sila. Mainam kung ganun wika naman ang ating bida, dahil may pagkakataon pa nga daw ulit sila kumita sa susunod, sabay tanong sa kung ano ang surprise ni Zhao Shuai sa kanya, imposible nga daw na armors at pera lang ang dala niya. Nung una ay excited pa ang ating bida, pero matapos niyang makita ang liham na may kiss mark ay tila na dismaya ito. Tinanong nga niya kung ano ito at agad din naman niyang binuksan at binasa ang laman ng liham. Dito ay sinabi din ni Zhao Shuai na ang big boss niya mula sa Song family ay nais maging kaibigan ang ating bida. Sinabi nga din niya na pwedeng magamit ng ating bida ang liham na ito upang makita ang maganda niyang boss, pag nagtungo siya sa Royal Capital. Matapos namang mabasa ni Shu ang laman ng liham, ay iniisip nito na masyadong arogante ang mga noble lords. Ano bang tingin nila sa liham na ito? Imperial edicts? Kung ganun ay maling tao ang pinadala nila, wika pa ng ating bida. Agad na din niyang ginawa na tagak o origami ang liham at binalik kay Zhao Shuai, sabay sabi na mas nanaisin niyang negosyo lang ang ugnayan nila, at pwede ka nang umalis. Hindi naman makapaniwala si Zhao Shuai sa ginawa ng itang bida, at nagbigay na nga lang din ito ng negative points. Iniisip naman ng ating bida na 4 na buwan na lang bago ang selection ng Sword Pavilion, kaya kailangan na umano niyang maghanda. Pero ano daw kaya ang mangyayari sa South State pag alis niya? Samantala sa Weibei Pass naman, ay dumating ang isang liham patungkol sa dahilan kung bakit ang Wu-Wei Army umano, ay tila baliw sa mga ginagawang pag-atake.
Sinabi nga din ng isa na ang mga petsa ay tumutugma sa mga pag-atake at ginagawang pustahan sa Royal Capital. Kaya naman iniisip nito na nakikipagtulungan pala ang mga Wu Army sa mga gambling house, kaya sila nagkaroon ng mga spiritual armors. Naiiyak na nga din ito habang iniisip na wala naman siyang pakialam sa sugal nila, pero sana nga daw ay hindi na nadamay ang Blackwing Army. Dumating nga din ng isang mensahero at sinabi na namatay ang lahat ng sundalo nila sa Yunnan City, habang ang mga sundalo naman daw nila sa Nangang City, ay mahigit 5,000 ang namatay. Hindi nga din siya makapaniwala, na mas mabilis pang natatanggap ng mga gambling house ang balita kaysa sa kanila na opisyal ng military, napapatanong na nga lang din ito sa kung ano pa ang punto ng pakikipaglaban. Ilang sandali pa ay inutusan niya ito na bumalik ng Royal Capital at dala ng telemirror. Sinabi nga din ni General Liang na agad siyang balitaan, pag may bagong pastahan na magaganap. Ilang sandali pa ay lumipad ito, at dito ay sinabi niya na ang kanyang orihinal na plano, ay magpatuloy sa pag-atake at sakop ng mga lungsod sa norte, pero sinira nga daw ng Wu Army ang plano niya. Kaya naman napapatanong na lang siya sa kung ano na ang dapat niyang gawin, tinatanong nga din niya ang kanyang sarili kung dapat ba niyang gayahin ang diskarte ng ating bida, at magsagawa din ng mga random flash attacks. Samantala sa South Capital naman sa Lin's Mansion, ay tahimik ang mag-amang ito, hanggang sa bigla itong napahawak sa kanyang ulo, at pinagpawisan ng malala. Ito nga ay si Lin Zonzi ang anak ni Lin Xiaosheng, at dito ay tinatanong nito kung bakit tulala ang kanyang ama matapos makabalik mula sa palasyo ng Celestial Emperor, tinatanong nga din ito kung ano ang pwede niyang maitulong. Sito nga ay sinabi ni Xiaosheng na patungkol sa digmaan ng kanyang iniisip, sinabi nga niya na ayaw makipagtulungan ng Blackwing Army sa kanila. Kaya naman napagkasunduan nila ng iba pang noble lords na panuorin muna ang mga nangyayari, ayon nga daw sa usapan nila ay hahayaan nilang dumiretso at masakop ng Blackwing Army ang iba pang lungsod sa bandang norte. At matapos nga daw magkahiwa-hiwalay ang puwersa o mga sundalo nito sa pagbabantay ng lungsod, ay tsaka papasok sa eksena ang mga noble lords, upang durugin ang Blackwing Army. Pero dahil nga daw sa Wu Army ay hindi umaayon sa lahat ang kanilang plano, dahil ang mga sundalo ng Blackwing Army ay hindi makaalis ng Weibei Pass. Gayunpaman ay mayroon pa daw mas malalang problema maliban sa Wu Army, dahil kahapon habang nasa palasyo siya ng Celestial Emperor, ay sinabi ng tagasilbi na malapit nang matapos ang closed-door training ng Celestial Emperor. Dahil nga daw dito ay kailangan nilang ubusin ang Blackwing Army bago lumabas ang Celestial Emperor, dahil kung hindi ay siguradong mapaparusahan sila, nang dahil sa kanilang kapabayaan na depensahan ang South State. Agad namang tumayo ang kanyang anak at sinabi na agad niyang tatawagin ang iba pang noble lords, upang agad na simulan ang pag-atake. Tama yan lang ang paraan wika naman nito, pero sayang nga lang daw at nabawi na ng Wu Army ang ibang lungsod at naunahan sila. Sinabi naman nito na hindi niya kailangang mag-alala. Hindi naman daw importanteng tao si Lu Shu at isa pa ay wala din siyang koneksyon sa South State, kaya kahit malaki daw ang contribution niya sa digmaan na ito, ay mawawalan din ng silbi ang lahat. Sinabi nga din niya na mas mainam kung ipadala na nila ang mga sundalo nila sa digmaan, at gawin na lang ang lahat ng pwede nilang magawa. Sinabi nga din niya na matapos nilang wasakin at bawiin ang mga lungsod at maubos ang Blackwing Army, ay pwede na nilang harapin at patayin ang ating bida, at sinang-ayunan nga din ito ang plano ng kanyang anak. Makalipas nga ang ilang araw, ay pinadala ng 4 na noble families ang kanilang mga sundalo sa digmaan, kung saan mula sa South Capital, ay nagtungo ang mga tiyo sa Weibei Pass upang harapin ang Blackwing Army. Samantala sa Weibei Pass naman ay masyado ang tuwa nito, dahil matapos nga daw ang mahabang panahon ng paghihintay, ay sa wakas nagtungo na din ang mga duwag na noble lords sa kanila. Sabay tanong kung bakit nauna pang umatake ang mga noble lords ngayon, kaysa sa mga Wu Army, pero hindi bali na nga daw dahil masyado ding masakit sa ulo ang mga Wu Army, kaya naman pagtatsagaan na muna nila ang mga noble lords mula sa South State, para na din makabawi. Pero lumapit naman ang isa, dito nga ay tinanong niya kung ano ang gagawin nila kung ang mga Wu Army, ay nakipagtulungan sa mga noble lords, bahagya nga din silang natahimik, hanggang sa mayroong sumigaw at tinanong kung nais ba niyang sumali sa digmaan ang Wu Army o hindi, ikaw ang baalang magdesisyon wika pa nga nito, agad nga silang napalinggan, at napatanong na lang sa kung ano ang ginagawa ni Commander Liu dito sa kanilang kampo.